Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaroling, pagbebenta ng otap at yung pagbibigay ng mga sobre para Ako po ay naniniwala nung time na yon na si Kibuloy ay pinadala talaga ng Diyos. At lahat ng kanyang sinasabi ay dapat ko pong sundin. Kinumbinsi ko po yung mga members doon na ibinta yung kanilang mga ari-arian, yung may mga ari-arian po. pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy, pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng Ama. Mga kabayan, patong-patong na reklamo ang kakaharapin ni KOJC founder na si Pastor Apollo Sikibuloy. Ayon kay Senator Roy Ontiveros, umaasa silang dadami pa ang mga magsasampa ng kaso at reklamo mula mismo sa mga dating membro ng KOJC na nakaranas ng pang-aabusong sexual at pisikal mula sa kanilang pastor. Sa isang social media post, ibinahagi ni Ontiveros ang video kung saan ay nagkwento ang isang dating coordinator at tagasunod ni Kibuloy sa kanyang mga naging karanasan bilang miyembro ng KOJC. Ginawa po akong isang coordinator sa isang province sa Mindanao. Before 2000 po yun, 1999, sa Osamis po. Noong 1999 po, approaching yung 2000, ang sinabi po sa amin ni Kibuloy na glorification na yung 2000. At lahat po ng mga members ay kailangang ihikayat namin na ibigay yung kanilang mga ari-arian, ibenta yung kanilang mga properties at lumipat na sa Davao. Kasi yun po yung millennial service na tinatawag namin. Ayon sa ginawang pagbubunyag ni Arlen Stone bilang coordinator sa isang lugar sa Davao, inuutusan daw sila ni Kibuloy na ibenta ang mga ari-arian ng kanilang mga members para dalhin sa sentral kung saan ito yung tinatawag nilang paraiso o Garden of Eden. At dito rin matatagpuan at nakatayo ang mga ari-arian ni Kibuloy at mga KOJC members. Isa na nga dito ang kingdom na ipinatayo ng religious leader. Ako po ay naniniwala nung time na yon na si Kibuloy ay pinadala talaga ng Diyos. At lahat ng kanyang sinasabi ay dapat ko pong sundin. So yun po, sinunod ko po yung sinabi niya, kinumbinsi ko po yung mga members doon na ibinta yung kanilang mga ari-arian, yung may mga ari-arian po, at ibigay po doon sa Central, sa Davao. Pero yung iba po na walang mga ari-arian, ay kailangan po nilang mangutang sa turko, sa 5-6, para may maibigay po. Kasi meron po kaming mga goals. May mga quota po ang bawat provinces at bawat isa. Yung quota po namin ay dinidivide po namin yan sa mga members. So, kaya pinipiga po namin yung mga members as coordinator na maibigay nila. Kasi kung hindi po nila maibigay, kami po ang mapaparusahan as leader. Sa huli, sinabi ni Arlen Stone na lumabas na o tumiwalag na siya bilang coordinator at member ng KOJC dahil hindi nagkatotoo at hindi nangyari ang mga pangako ni Kibuloy na magkakaroon ng second coming. Ayon pa sa dating coordinator, nahihiya na siyang bumalik sa lugar kung saan ay kinumbinsi niya ang mga member ng KOJC na magbenta ng kanilang properties dahil hindi nagkatotoo ang kanyang pangako mula mismo kay Kibuloy matapos maibenta ang kanilang mga ari-arian. So, yun po ang nangyari hanggang lumabas po ako after nung millennial service kasi nakita ko po, hindi po nangyari yung pinangako ni Kibuloy na magre-reign na si Jesus Christ at magkaroon na ng second coming. So, nung nakita ko na hindi natuloy yung mga sinasabi niya at after kasi meron po kaming reshuffling na tinatawag, after ng millennial service, after noon, meron kaming reshuffling. Ipinabalik po ako doon sa dating assignment ko. Ako po ay parang nahihiya na humarap sa mga members na wala akong ma-explain sa kanila na tama. Kung, papaano ko i-explain, hindi naman bumalik si Jesus. Tapos wala ng mga ari-arian yung mga members, yung mga tao. Wala na silang babalikan sa kanilang pamamahay. So, kaya po ako lumabas.
Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na totoo ang lahat ng mga aligasyon ng mga testigo at dating membro ni Pastor Apollo Sikibuloy? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, Nakabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy, pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Yan ang ibinunyag ni alias Amanda sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children ngayong araw, kaugnay ng mga sinasabing pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. 12 taong gulang lang siya nang magsimulang magsimba ang kanilang pamilya sa KOJC. At sa edad na 13 anyos, naging aktibong miyembro na raw si alias Amanda ng samahan. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaroling, pagbebenta ng otap at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag-solicit. Wala kaming magawa, kundi sundin ang coordinator. 16 years old daw si alias Amanda nang maging full-time worker sa KOJC, kapalit ng ilang benepisyo. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy. Makapag-travel daw kami ng libre. At dun po pumayag ang aking ina. Ilang buwan lang, na-promote daw si Amanda bilang miyembro ng close-in pastoral. Kasama raw sa gawain ng pastoral ang pagmasahe kay Kibuloy. Dito na raw siya sinabihan ng isang kagrupo na dapat ialay ang sarili at katawan sa pastor. Special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Isang gabi, pinaligo at pinaghanda raw si Amanda bago masahihin si Kibuloy. Binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath & Body Works brand. Ang specific sa Enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Pagdating sa kwarto, tulog daw si Kibuloy at nang magising, saka raw siya pinagsamantalahan ng pastor. Sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Matapos nito, nagpa-rescue na si alias Amanda sa kanyang ina at maging ang kanyang kapatid, kinuha na rin daw nila mula sa KOJC. Sa kasagsagan ng pagdinig, ipinakita ni Committee Chairperson Risa Ontiveros ang video noong October 2018 kung saan galit si Kibuloy sa mga kumakalaban sa kanya. Gera ang gusto nyo, gera tayo. Hindi nyo gusto ng kabutihan, nag-take advantage kayo, mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Ikaw ba yung pinatutungkulan dito? Ganito ba yung kanilang pananalita sa mga tumitiwalag? Mas lalo na po sa mga pastoral. Pending pa po yung cyber libel na kinaso po nila sa akin. Yes, 1991 po ako na naging member ni Kibuloy. Tapos naging pastoral din po ako ng 2 taon. Tapos So yung karanasan ni Miss Amanda, karanasan nyo rin ng 2 taon? Hindi ko po naranasan yung sexually abused doon as pastoral. Kasi sabi po, katulad ng sabi ni alias Amanda, 2 uri po yung pastoral. Okay. So nasa inner circle lang po ako. Wala po ako sa inner of the innermost. Okay. So yun po ang experience ko. Taga-ano lang po ako, taga-linis ng kwarto niya, taga-laban ng mga gamit niya, taga-masahe ng kanyang mga spiritual wives o yung mga administrator na tawag. Tapos naging ano din po ako, nagtitinda din po ako at the age of 15 years old, 16 years old. Trinaffic po kami along Mindanao area all the way to Manila.
So ito po, ano ko na lang to, parang summary na lang itong gagawin ko. And then after noon, ginawa ko akong isang coordinator sa isang province sa Mindanao. Before 2000 po yun, 1999, sa Osamis po. Noong 1999 po, approaching yung 2000, ang sinabi po sa amin ni Kibuloy na glorification na yung 2000. At lahat po ng mga members ay kailangang ihikayat namin na ibigay yung kanilang mga ari-arian, ibenta yung kanilang mga properties at lumipat na sa Davao. Kasi yun po yung millennial service na tinatawag namin. So as coordinator po, ako po ay lubos naniniwala sa ginagawa ko na tama nung time na yun. Ako po ay naniniwala nung time na yun na si Kibuloy ay pinadala talaga ng Diyos. At lahat ng kanyang sinasabi ay dapat ko pong sundin. So yun po, sinunod ko po yung sinabi niya, kinumbinsi ko po yung mga members doon na ibinta yung kanilang mga ari-arian, yung may mga ari-arian po, at ibigay po doon sa Central, sa Davao. Pero yung iba po na walang mga ari-arian, ay kailangan po nilang mangutang sa turko, sa 5-6 para may maibigay po. Kasi meron po kaming mga goals. May mga quota po ang bawat provinces at bawat isa. Yung quota po namin ay dinidivide po namin yan sa mga members. So, kaya pinipiga po namin yung mga members as coordinator na maibigay nila. Kasi kung hindi po nila maibigay, kami po ang mapaparusahan as leader. Tapos yung mga member po, pag hindi po nila maibigay din yon, meron din pong parusa sa kanila. Magiging disfellowship sila o kaya matatanggal po ang membership nila sa paglilingkod. So yun po ang nangyari hanggang lumabas po ako after nung millennial service kasi nakita ko po hindi po nangyari yung pinangako ni Kibuloy na magre-reign na si Jesus Christ at magkaroon na ng second coming. So, nung nakita ko na hindi natuloy yung mga sinasabi niya at after kasi meron po kaming reshuffling na tinatawag, after ng millennial service, after noon, meron kaming reshuffling. Ipinabalik po ako doon sa dating assignment ko. Ako po ay parang nahihiya na humarap sa mga members na wala akong ma-explain sa kanila na tama. Kung, papaano ko i-explain hindi naman bumalik si Jesus. Tapos wala ng mga ari-arian yung mga members, yung mga tao. Wala na silang babalikan sa kanilang pamamahay. So, kaya po ako lumabas ng year 2000. Salamat, Miss Arlene. Actually, habang nagsasalaysay kayo, naalala ko rin yung aming investigasyon sa Socorro. No? Doon naman kay Senyor Aguila na may sinasabing mangyayari na yung end of the world, kaya pumunta na sa isang partikular na lugar, ibenta yung mga bahay nila, mga ari-arian nila, and then pagkatapos hindi naman pala talaga nangyari. So, naalala ko po talaga yun. Taos-puso po akong naniniwala noon kay Kibuloy. In fact, kung nung time na yun, kung sasabihin ni Kibuloy na maging suicide bomber ako, ginawa ko na siguro din yun. Ganon po ang commitment ko doon sa paglilingkod na yun. Okay. So whether sa paggawa ng mabuti o paggawa ng masama, basta kung inutos niya, susundin siya ng mga naniniwala talaga sa kanya. At kayo ba, Ms. Arlene, nakaranas din ng pananakit mula sa kamay either ni Kibuloy or ng mga taon niya, tulad ni Aylos Jerome? Opo, Madam Chair, nung naging pastoral po ako, before ako naging pastoral, nagtitinda po kami ng mga kakanin dyan sa Maynila. I think that was 1996 po. Kasi yung mga
pastoral na nandito sa US, yung kasama ni Kibuloy, nanonood po sila ng sine at pwede na po sila magsuot ng mga shorts. Kasi nung time po yun, before ng 1996, bawal po kaming magsuot ng shorts at bawal talaga manood ng sine. Nung narinig namin yun na meron na palang kalayaan kami na gumawa, tsaka bata pa naman ako noon, hindi ako nakapanood ng sine ever since kasi 15 years old akong na-convert sa paglilingkod. So nanood kami ng sine. Kasama ko yung ibang mga workers. Ngayon, very proud kami nung bumalik sa sa workers house, pinagkukwento namin yung aming experience, yung aming napanood. Hindi pala pwede sa amin. Double standard pala. Sa kanila pwede, mga administrator, pwede silang manood ng sine. Pero sa ibang mga workers, hindi pala. So ang nangyari, pina-line up po kami, pinalinya po kami, tapos bawat sine po na pinapanood namin ay 10 po yung slashes na palo. 6 po yung napanood kong sine. Kasi ang init po noon sa Maynila, pag naglalako po kasi ng kakanin, ang init-init po. So, yung sinehan kasi aircon. So, kaya nagpapalamig din kami doon, kaya napadalas yung yung panunood namin ng sine. So, 60 slashes po yung natanggap ko galing sa sa panunood ng sine. At saka si Pastor Kibuloy mismo ang pumalo sa akin. Wala tayong galit po sa kanila. Ang issue lang ito. Ako hanggang ngayon, tinuturing kong si Kibuloy, kaibigan ko, kasi kung naniwala siya sa mga advice ko, nakinig siya sa mga advice ko before, hindi siya makakaganito. Baka natapos na yung kaso niya. Kung naniwala siya sa lagi kong sinasabing, Kibuloy, sumuko ka. Kibuloy, harapin mo ang kaso mo. Huwag mong pasukin ang pamumulitika. Hindi. Naniwala siya sa kanyang mga abogado at mga vlogger na mga naghanap buhay lang sa kanya. O ano nangyari? Kalabuso. Anong nagawa ng mga abogado? Anong nagawa ng mga naka-alipore sa kanya? At saka ng mga vlogger na araw-araw nagpe-press conference para banatan ng gobyerno, pagtakpan si Kibuloy. Anong nangyari? Kalabuso sila lahat ngayon, pati ngayon. Yung obstruction of justice, ang dami na pwedeng kasuhan. Ako, wala akong sinabing ganun. Ang lagi sinabi ko, harapin mo yung kaso, may complainant, nasa korte, may warrant of arrest, harapin mo kasi yung rape case. Mabigat na kaso yan. Hindi lang mabigat na kaso. Nakakahiyang kaso. Isipin mo, pinagbibintangan ka ng rape ka ng mga kabataan, ng abuso ka ng kababaihan. Hindi mo magandang image yan. Dapat yung ganyang kaso, tahimik ang galawan. Sa korte magpapagaling. Sa korte pag-usapan, ilaban ang palakasin ng ebidensya at testigo na para mapatunayan walang kasalanan. Yun ang importante. Ang trabaho sa korte kapag ka sexual abuse ang kaso. Wala, hindi sa social media, hindi sa media. Kasi nakakaya. Alam mo, ang ginawa nila baliktad. Sa social media at saka mga vlogger nila at sa media, sila nag-iingay. Itinalat nila na ikinalat sa buong mundo na mayroong sexual abuse, mayroong sexual harassment, mayroong qualified human trafficking. Di talong-talo. Kasi ang sympathy, ang paniniwala ng tao, ay masama pala ito ng aabuso pala ng kababaihan. Paano naging pastor yan? So negative. Kaya dapat yung ganyang kaso, tahimik sila sa media, social media, doon sila nagpagaling sa korte. Hindi. Pinahinaluan ng politika, resign Marcos, umalis ka dyan, ako na ang papalit sa inyo, ang bangag ang Marcos administration, corrupt ang Marcos administration, mag-people power daw sila, meron daw silang 8 million para patanggalin ang Marcos administration. Lahat yun, laway, lahat yun, wala. Ilang taon na sila nag-rally, hindi nga sila makapuno ng liwas ng Bonifacio. Wala pa 5,000 ang laman ng liwas ng Bonifacio, hindi nga nila napupuno. Kasi sinasabi ko nga, wala nga silang manpower. Wala yung million-million sinasabi nila. From day one, sinabi ko, wala pa nga silang 50,000 noong 2019. O saan makakuha ng milyon? Ayan ang sinasabi natin. So ayan, okay magagalit, nagpapakatotoo lang. Inuulit ko rin sinabi ko, kung naniwala sa advice ko, na sumuko, sumurrender, harapin ang kaso, hindi ganun kainit yan. Hindi siya masyadong masisira. Baka nga na-dismiss na yan kung talagang walang kasalanan. Ay pinainit ng pinainit, pinalaki ng pinalaki, o bidang-bida siya sa buong mundo. Tapos babagsak din pala. Dahil no one is above the law. Court order at warrant of arrest, legal na legal yan. Under Marcos administration, rule of law.
Ayan. Yan ang sinasabi natin. Okay? So, naku, overtime na pala tayo. Salamat po. Ayan ang ating mga pinag-usapan Okay, tingnan natin kung ano mangyayari. Itong biglang pagbait ni Duterte, kung anong dahilan, more or less, naipaliwanag ko na. Yung pag-ikot ni Inday Sara sa Bicol at kay Leni Robredo, naipaliwanag ko na. Yung Angel of Death, naipaliwanag ko na rin. Alam na rin nyo kung anong mangyayari dyan. Pahala na kayo. Okay? Please like ng ating mga video. Okay?